Sa gabing iyon sa Quiapo, ang mga ilaw sa kalye na kumukurap-kurap ay nagbibigay liwanag sa isang makipot na eskinita. Mainit at malagkit ang hangin kahit nakararating lang ng ambon. Sa gilid ng kalsada, isang maliit na grupo ng mga tao ang nagsisimulang magkumpol, ang kanilang mga bulungan ay humahalo sa ingay ng mga sasakyang dumaraan. Sa gitna ng mga nag-usyoso, isang dalaga na may edad 22, simple ngunit maayos ang pananamit, ang tahimik na nakatayo. Mukha siyang ordinaryong mga ngalakal, may dalang lumang sako na naglalaman ng ilang mga napulot na gamit. Ang mga tao sa paligid niya ay hindi siya pinapansin, iniisip na isa lamang siya sa maraming maralitang tagalungsod na naghahanap buhay. Ngunit ang dalagang iyon na nagngangalang Maya ay may itinatagong pagkatao. Hindi siya ang taong nakikita sa kanyang panlabas na anyo. Si Maya ay isang internal agent ng pulisya na may misyong magpanggap upang imbestigahan ang mga iligal na checkpoint na matagal nang nagpapahirap sa mga residente ng Quiapo. Nitong mga nakaraang linggo, kumalat ang balita tungkol sa mga tiwaling pulis na humihingi ng pera sa mga motorista sa ilang partikular na kalsada. Ang mga iligal na checkpoint na ito ay hindi lamang nakakapinsala sa publiko, kundi nagpapakita rin ng malalim na butas ng katiwalian sa loob ng institusyong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Bilang isang internal agent, sinadya ni Maya na magpanggap upang makakalap ng direktang ebidensya sa lapangan, kumuha ng mga recording at tukuyin ang mga pulis na sangkot. Nang gabing iyon, nakatayo si Maya sa isang sulok ng eskinita, pinagmamasdan ang dalawang unipormadong pulis na kararating lang na humarang sa isang nagmumotorsiklo. Ang mga pulis ay tila magaspang, humihingi ng pera, habang ang motorista ay walang magawa kundi sumuko. Ang isang maliit na kamera na nakatago sa sako ni Maya ay nagre-record ng bawat kilos nila. Ito na ang matibay na ebidensya, bulong ni Maya sa sarili. Nakatitig ang kanyang mga mata sa maliit na screen na nagpapakita ng mukha ng tiwaling pulis. Alam niya ang malaking panganib na naghihintay. Sa sandaling malaman ang kanyang pagkatao, maaari siyang maging target ng kanilang galit. Ngunit buo na ang loob ni Maya. Nais niyang linisin ang imahe ng institusyong dinungisan ng mga tiwaling tulad nila. Biglang napunta ang atensyon ni Maya sa isang pulis na tila pinaka-arogante sa kanila. Tinapik ng pulis ang balikat ng motorista at sinabi sa tonong nagbabanta, 5,000 o hindi na andar ang motor mo ngayong gabi. Nagsimulang mag-react ang mga tao. Ilan sa mga residente ay sumubok na pakalmahin ang sitwasyon, habang ang iba ay kinuha ang kanilang mga telepono upang mag-record. Ngunit bago pa man lumala ang gulo, humakbang si Maya. Sa isang matatag na boses, sinabi niya, itigil niyo yan. Iligal yan. Lumingon ang pulis, tinitigan siya ng masama. Sino ka? Huwag kang makialam, sigaw nito, papalapit sa kanya na may layuning manakot. Ngunit hindi umatras si Maya. Sa isang iglap, gumawa siya ng isang sanay na kilos, tinabig ang kamay ng pulis at sinuntok ito sa isang mahinang bahagi. Nagulat ang pulis, nawala ng balanse at nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Mabilis na nagbago ang sitwasyon. Ilang residente na dati tahimik lang ay nagsimulang mag-record ng pangyayari ng mas masigasig. Napagtanto nila na ang dalagang inakala nilang isang hamak na mga ngalakal ay may pambihirang kakayahan. Sa kabila ng tensyon, nanatiling nakatuon si Maya. Alam niya na ang bawat kilos ay dapat kalkulado dahil ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang internal agent ay dapat manatiling lihim hanggang sa makakalap siya ng sapat na ebidensya. Sinubukan siyang sugurin muli ng aroganteng pulis, ngunit mabilis na nakaiwas si Maya gamit ang mga diskarte sa martial arts na pinag-aralan niya sa loob ng maraming taon. Habang nagaganap ang maikling sagupaan, sinubukan ng ilang residente na pigilan ang pulis. Ngunit si Maya mismo ang gumawa ng mahalagang desisyon. Ginamit niya ang pagkakataon upang agawin ang cellphone mula sa kamay ng pulis at direkta niyang ni-record ang pag-amin nito. Ito na ang magiging pangunahing ebidensya, isip ni Maya. Alam niya na ang visual na ebidensyang ito ay magpapadali sa internal na proseso na magiging dahilan upang hindi na makatanggi ang tiwaling pulis. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang pulis at nagpasya si Maya na umatras muna, pumasok sa isang eskinita sa gilid upang iligtas ang sarili. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang nakakilala sa kanyang mga galaw.
Mula sa madilim na sulok na iyon, pinanood niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng maliit na screen sa kanyang bag. Bagamat mahaba at puno ng tensyon ang gabing iyon, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Maya. Nagtagumpay siyang makakuha ng mahalagang recording at mailantad ang ilan sa mga iligal na gawain sa harap ng publiko. Bagamat nakatago pa rin ang kanyang tunay na pagkatao, alam niya na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay na susubok sa kanyang katapangan at talino. Sa labas ng eskinita, narinig ang tunog ng sirena sa malayo, isang senyales na nagsisimula ng uminit ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Maya. Nang gabing iyon, hindi lang siya isang nagpapanggap na dalaga, kundi isang simbolo rin ng katapangan na tahimik na lumalaban sa kawalang katarungan. Kinabukasan, ang hangin ay malagkit at amoy diesel. Sa gitna ng ingay at gulo ng palengke sa ilalim ng tulay ng Quiapo, nagising si Maya mula sa maikling pagtulog. Masakit ang kanyang katawan, ngunit nananatiling matalas ang kanyang isipan. Agad niyang itinago ang kanyang communication device sa loob ng sako, at inayos ang kanyang posisyon upang magmukhang isang mangangalakal na kararating lang mula sa malayong lugar. Mula sa malayo, nakita niya ang police outpost kung saan siya sinipa kagabi. Ang 3 tiwaling pulis ay handa na, kumpleto sa kanilang mga patrol na motorsiklo. Mukha silang kampante, nagtatawanan habang humihigop ng 3 negatibo isa na kape. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin si Maya na kakaiba. May isang itim na sasakyan na walang plaka malapit sa outpost. Hindi iyon pag-aari ng pulisya, ngunit madalas itong makita sa parehong lugar. Ang kanyang instinct bilang isang intelligence agent ay nagsimulang kumutob. May mangyayari ngayong araw. Habang pinupuno ang kanyang sako ng mga basyong bote, nagmasid siya mula sa isang ligtas na distansya. Ang pulis na nagngangalang Berto Reyes ay nakikipag-usap sa isang tao mula sa itim na sasakyan. Mabilis ang kanyang mga kilos, puno ng tensyon, at pagkatapos ay may ipinasa ang lalaki sa kanya, isang brown na sobre. Isang transaksyon sa gitna ng kalsada. Mabilis na nag-isip si Maya. Alam niya na kung maire-record niya iyon ng malinaw, ang kaso ng Tikotong I na ito ay maaaring malutas kaagad. Ngunit kailangan niyang maging maingat. Isang maling galaw lang, hindi lang ang misyon niya ang mabibigo, kundi pati na rin ang kanyang buhay ay maaaring mapahamak. Pagsapit ng hapon, nang magsimula ng lumubog ang araw, nagsimula ang kanilang operasyon ng checkpoint. Sinundan sila ni Maya mula sa malayo. Ang kanilang target ay ang mga maliliit na tao sa paligid ng terminal ng jeep, mga barker, mga nagtitinda sa bangketa, at mga mangangalakal. Sino mang itinuturing na hindi sumusunod sa kaayusan ay agad na tinatakot na dadalhin sa presinto kung hindi magbabayad ng iareglo. Isa sa mga biktima ng hapong iyon ay si Mang Kiko, isang matandang mangangalakal na madalas magbahagi ng pagkain kay Maya. Inakusahan siya ng mga pulis na nagnakaw ng bakal mula sa isang proyekto sa kalsada. Si Maya, na nakasaksi sa pangyayari mula sa likod ng isang kariton, ay hindi makatiis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapanood si Mang Kiko na bastos na itinulak hanggang sa matumba. Gusto sanang sumugod ni Maya ngunit pinigilan ang sarili. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang maghintay ng pagkakataon kung saan kumpleto na ang lahat ng ebidensya at sapat na ang mga saksi upang suportahan ang kanyang mga aksyon. Ngunit hindi inaasahan, lumingon si Isaberto sa direksyon ni Maya na nakatayo malapit sa isang karenderya. Tila nakilala niya ang mukha ng dalaga. Ikaw na naman, malakas niyang sigaw habang papalapit. Sinusundan mo pa rin ba ako? Umatras si Maya ng isang hakbang, nagkukunwaring natataranta. Hindi po, sir. Tutulungan ko lang po sana yung matanda. Tulong, lalong lumakas ang boses ni Berto. Sino ka ba sa akala mo? Ha? Sa loob ng ilang segundo, ang maingay na palengke ay naging tahimik at puno ng tensyon. Huminto ang mga tao sa kanilang ginagawa, nakatingin sa kanila. Lumapit ang 2 pang pulis, sinusubukang hilahin si Maya mula sa mga tao. Itinulak siya ng isa sa kanila ng malakas hanggang sa tumama ang kanyang katawan sa isang kariton. Ang maliit na telepono na nakatago sa bulsa ng kanyang jacket ay muntik ng mahulog, ngunit nagawa niya itong saluhin. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mini-camera sa kanyang relo ay ni-record na ang lahat. Dalhin na yan sa outpost, malamig na utos ni Berto.
Matagal na akong naghihinala. Itong babaeng ito hindi talaga mukhang mangangalakal. Nagkunwari si Maya na bahagyang pumalag, sumisigaw na parang natatakot. Ngunit sa kanyang isipan, nagsimula na siyang bumuo ng plano. Alam niya na kapag dinala siya sa outpost, doon niya makukuha ang huling voice recording at ebidensya na kailangan niya. Sa outpost, ang hangin ay siksik at mabigat. Isang ilaw na neon ang kumukurap-kurap sa itaas. Nakaupo si Berto sa isang silya habang naninigarilyo, habang ang dalawa niyang tauhan ay nakatayo sa likod. Si Maya ay nakaupo sa isang plastik na upuan, nakayuko. Umamin ka na, sino ka? Sabi ni Berto sa isang patag na tono. Mangangalakal lang po ako, sir. Wala po akong ginagawang masama. Sinungaling. Madalas kang tumambay dito. Minamanmanan mo ba kami? Nanatiling tahimik si Maya. Alam niya na isang maling salita lang, mabubunyag ang kanyang pagpapanggap. Ngunit bigla, ang isa sa mga batang pulis na mula pa sa simula ay tila nag-aalangan, ay nagsalita ng mahina. Boss, tama na yan. Mukha namang talagang mahirap lang tong babae. Tinitigan siya ni Berto ng masama. Pinagtatanggol mo ba siya? Hindi, boss. Pero kung may makakita, baka mapahamak tayo. Lalong uminit ang sitwasyon. Naramdaman ni Maya ang tensyon sa hangin. Mas lalo siyang yumuko, itinatago ang ekspresyon ng kanyang mukha na halos mawalan na ng kontrol. Pagkatapos may nangyari. Kinuha ni Berto ang sako ni Maya, binuklat ang laman nito. Sa pagitan ng mga bote at plastik, nakita niya ang isang maliit na piraso ng metal na hugis parisukat. Itinaas niya ito. Ano to? Anong gamit ito? Ha? Saglit na nagulat si Maya. Iyon ay bahagi ng maliit na recording device na nahulog mula sa bulsa ng kanyang jacket kanina. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit si Berto ay nakatayo na at tinititigan siya ng may matinding hinala. Alam ko na mula pa sa simula, hindi ka ordinaryong mangangalakal. Umamin ka na kung sino ka bago pa kita piliting umamin. Ang batang pulis na pumipigil kanina ay nagsimulang mag-alala. Tumingin siya kay Berto pagkatapos ay kay Maya. Ngunit si Berto ay humakbang na, hinampas ang mesa, at sinipa ang upuan sa harap ni Maya. Sa kritikal na sitwasyong iyon, alam ni Maya na paubos na ang kanyang oras. Kailangan niyang magdesisyon, ipagpatuloy ang pagpapanggap at harapin ang panganib, o ibunyag ang kanyang pagkatao at kontrolin ang sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng humintong motorsiklo ang narinig sa harap ng outpost. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakasibilyan. Hindi sila mukhang palakaibigan. Tinitigan ng isa sa kanila si Berto ng masama. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki. Kalma lang. Wala kayong pakialam dito. Naligaw lang na mangangalakal to, pabalang nasagot ni Berto. Ngumiti ng bahagya ang lalaki at ipinakita ang kanyang identification card. Kami mula sa Internal Affairs Service. Nakatanggap kami ng ulat tungkol sa pang-aabuso sa kapangyarihan sa lugar na ito. Agad na tumahimik ang silid. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang ulo at tiningnan ang lalaki. Mabilis silang nagpalitan ng tingin, isang tahimik na senyales na nauunawaan lamang ng mga kapwa-ahente. Nakatanggap din kami ng visual data at audio recording mula sa isang taong nagpapanggap sa inyong lugar, pagpapatuloy ng lalaki mula sa V. At tila, ang taong iyon ay narito ngayon sa silid na ito. Namutla ang mukha ni Berto. Dahan-dahang tumayo si Maya at inilagay ang kanyang relo sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na ilaw sa gilid ng relo ang kumikislap ng asul. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Miyembro ako ng special unit, sabi niya sa isang kalmado, ngunit matatag na boses. Matagal na ang pagpapanggap ko, at lahat ng ebidensyang nakalap ko ay naipadala na sa headquarters kaninang umaga pa lang. Dahan-dahang umatras ang dalawang tauhan ni Berto. Yumuko ang batang pulis, halatang labis na nagulat. Nagsisinungaling ka, paos na sabi ni Berto. Gusto mo lang akong ilaglag. Hindi ko kailangang ilaglag ka, sir. Inilaglag mo ang sarili mo, malamig na sagot ni Maya. Tinapik ng lalaki mula sa gihi ang balikat ni Maya at nagsenya sa kanyang team na arestuhin ang mga tiwaling pulis.
Naging magulo ang sitwasyon. Sinubukang tumakas ni Berto, ngunit agad siyang pinatumba. Si Maya ay tahimik lang na nakatayo, pinagmamasdan ang eksena na may halong ginhawa at lungkot. Kinagabihan, nakaupo si Maya sa isang plastik na upuan sa labas ng opisina ng pinagmamasdan ang kulay abong kalangitan ng Maynila. Pagod ang kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, kalmado ang kanyang puso. Binuksan niya ang kanyang maliit na telepono, tiningnan ang isang maikling mensahe mula sa kanyang commander. Misyon natapos. Magaling, Maya. Magpahinga ka na. Matagal niyang tinitigan ang screen at bahagyang umiti. Ngunit ang kanyang ngiti ay panandalian lamang. Dahil sa isa pang screen, isang hindi kilalang mensahe ang pumasok. Akala mo tapos na ang lahat. Hindi lahat ng maruruming uniforme ay nahuli. Mag-ingat ka, Maya. Natigilan ang kanyang kamay. Tumingin siya sa paligid. Sa anino ng gusali sa tapat, isang tao ang tila nagmamasid sa kanya. Muling naging tahimik ang gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Maya na ang kanyang laban ay hindi pa talaga tapos. 3 araw matapos ang pag-aresto sa maliit na outpost, bumalik si Maya sa isang pansamantalang headquarters sa Santa Mesa. Ang gusali ay mukhang ordinaryo mula sa labas, isang simpleng 2 palapag na gusali sa gilid ng kalsada. Ngunit sa loob, ipinapakita ng mga monitor ang data mula sa operasyong katatapos lang. Sa isang sulok ng silid, isang lalaking nasa edad 40 na may mga puting buhok na ang nagsusulat ng ulat sa isang laptop. Siya si Major de la Cruz, ang direktang superior ni Maya. Magaling ka, sabi niya habang nakatingin sa screen. Yung 3 iyon ay nakakulong na sa V, pero hindi ako sigurado kung dito na nagtatapos yan. Kumunot ang noo ni Maya. Bakit po, sir? Matibay na ang ebidensya. May video recording, may mga testigo. Huminga ng malalim si Major de la Cruz. Ang problema ay hindi sa 3 iyon, Maya. May mas malaking daloy ng pera. Ang brown na sobrang nakita mo ay hindi ordinaryong transaksyon, bahagi iyon ng isang mas malawak na network. At ang taong nasa likod nito ay hindi basta-basta. Natigilan si Maya. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay tila nagbukas lamang ng unang pinto sa isang mas komplikadong labirinth. Tiningnan siya ni Major de la Cruz ng seryoso. Simula ngayong gabi, huwag kang lalabas ng mag-isa. Ang intelligence team mula sa headquarters ay tinutunton pa kung sino ang nagpadala ng anonymous na mensahe sa telepono mo. Hinala namin, may tagaloob na nag-leak ng pagkatao mo. Dahan-dahang tumango si Maya. Alam niya na ang mundo ng intelligence ay puno ng panganib. Ngunit ang banta sa pagkakataong ito ay tila mas malapit kaysa dati. Mabilis na dumilim sa Maynila. Siksikan ng mga kalsada, nag-uunahan ang mga busina, at ang mga ilaw ng sasakyan ay bumubuo ng mahahabang linya sa malayo. Nakaupo si Maya sa loob ng isang kotse, kasama ang 2 niyang bagong kasama, sina Carla at Marco, na inatasan na samahan siya para sa kanyang seguridad. Ang kanilang pakay ng gabing iyon ay suriin ang isang imbakan ng ebidensya, isang maliit na bodega sa Caloocan. Lahat ng mga kagamitang nakumpiska mula sa iligal na checkpoint ay nakaimbak doon, kasama na ang laptop at mga notebook na nakuha mula kay F. Isaberto. Ngunit pagdating nila, kakaiba ang pakiramdam. Bahagyang nakabukas ang pinto ng bodega at kumikislap ang ilaw sa loob. Agad na pinatay ni Marco ang makina ng kotse. Hindi ba tayo magre-report muna, ma'am, bulong niya. Wala nang oras. Kung ito ay isang patibong, mas lalo tayong manganganib habang nandito tayo, sagot ni Maya. Dahan-dahan silang pumasok. Malakas ang amoy ng gasolina. Ginamit ni Maya ang kanyang maliit na flashlight, basa ang sahig sa natapong likido at sa isang sulok ay may nakatumbang drum na bakal. Napalunok si Carla. Mukhang sinadya ito. Bigla, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa likuran. Lumingon si Maya. Isang taong nakaitim ang nakatayo sa pinto. Nakatakip ng maskara ang kanyang mukha. Hindi niya talaga alam kung kailan titigil, malamig niyang sabi. May sinindihan ang tao sa kanyang kamay, isang lighter. Mabilis na kumilos si Maya. Takbo. Ngunit bago pa sila makalabas, sinakmal ng apoy ang natapong gasolina at nagsanhi ng isang maliit na pagsabog.
Nasunog ang bodega at makapal na usok ang pumuno sa hangin. Hinila ni Maya si Carla palabas sa bintana sa gilid, habang si Marco naman ay pinipigilan ang pinto upang hindi ito maisara ng mga gumuhong kahoy. Nakalabas sila bago patuluyang lamunin ng apoy ang buong bodega. Mula sa malayo, tinitigan ni Maya ang gusali na ngayon ay isang dagat ng apoy. Lahat ng ebidensyang kanyang nakalap ay maaaring natupok na doon. Ngunit ang mas nagpagalit sa kanya, ang taong sumubok na burahin ang mga bakas ay malinaw na alam ang kanilang plano. Ibig sabihin, may nag-leak ng impormasyon mula sa loob mismo ng headquarters. Kinabukasan, lumabas sa pambansang telebisyon ang balita tungkol sa sunog sa bodega, ngunit inilabas ito sa ibang bersyon. Sinabi ng news anchor, isang bodega ng ebidensya, nasunog dahil sa faulty wiring. Walang nasaktan. Ibinato ni Maya ang remote. Akala nila lahat ng tao ay tanga. Dumating si Major de la Cruz na may dalang makapal na folder. Madilim ang kanyang mukha. Kailangan nating mag-ingat, Maya. Hindi na ito tungkol sa mga tiwaling pulis sa lapangan. Umabot na ito sa matataas na opisyal. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga larawan ng mga bank transfer at ulat mula sa digital forensic analysis. Isang pangalan doon ang nagpagulat kay Maya, Colonel Santiago, ang hepe ng Divisional Operations sa Quezon City. Tumango si Major de la Cruz. Siya ang direktang superior ni Berto Reyes at siya rin ang taong madalas lumabas sa listahan ng ating mga binabantayan. Hinawakan ni Maya ang folder ng mahigpit. Ibig sabihin, siya ang nagpadala ng tao para sunugin ang bodega. Malamang. Pero wala pa tayong direktang ebidensya. Saglit na tumahimik. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng orasan sa dingding. Sa wakas, tiningnan ni Major de la Cruz si Maya at mahinang sinabi, alam kong pagod ka na, pero kailangan nating magpatuloy. Kung hihinto tayo ngayon, masasayang lang ang lahat ng sakripisyo mo. Tiningnan siya ni Maya pabalik. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang bakal. Hindi ako titigil, sir. Pero sa pagkakataong ito, ayoko nang maging pain lang. Gusto kong direktang sumama sa ugat ng problema. Kinagabihan, muling bumaba si Maya sa lapangan. Hindi na siya nagpapanggap bilang mangangalakal, kundi bilang isang freelance journalist na nagngangalang Dayan Santos. Sa bagong pagkatao na iyon, nagawa niyang mag-schedule ng isang panayam sa isa sa mga dating miyembro ng team ni Colonel Santiago, si Idalawa Ramos, na matagal nang nag-resign. Ang pagkikita ay itinakda sa isang lumang karenderya sa Sampaloc. Tahimik ang lugar, iilan lang ang mga suki. Naunang dumating si Maya, umupo sa isang sulok at binuksan ang recorder sa loob ng kanyang bag. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Ramos na may tensyon sa mukha. Tumingin siya sa paligid bago umupo. Hindi ka totoong journalist, di ba? Mahina niyang sabi. Ngumiti ng bahagya si Maya. Kung journalist ako, hindi ka maglalakas loob na pumunta. Huminga ng malalim si Ramos. Ano nang alam mo tungkol kay Santiago? Sapat na para malaman na hindi lang iligal na checkpoint ang pinapagawa niya. Pinoprotektahan niya ang isang network ng kotongan hanggang sa mga proyekto ng gobyerno. Napatingin si Ramos sa mesa. Noon, akala ko para lang sa pangyosi, pero habang tumatagal, lumalala. Ang mga tumatanggi pinagbabanta ang ililipat o tatanggalan ng ranggo. Lumapit ng kaunti si Maya. May ebidensya ka? Meron. Pero kung ibibigay ko, baka mawala ako. Kung itatago mo, baka mawala ka rin, mahinang sagot ni Maya. Matagal silang nagkatinginan. Sa wakas, binuksan ni Ramos ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawan ng ilang dokumento. May listahan ng mga pangalan, petsa, at halaga ng mga deposito mula sa iba't ibang lugar. Agad na kinopya ni Maya ang data sa isang mini storage device. Ngunit, biglang may humintong motorsiklo sa labas ng karenderya. Pumasok ang dalawang lalaking mukhang guon at direktang tumingin sa kanilang direksyon. Nanigas si Ramos. Mga tao ni Santiago yan, bulong niya. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Maya ang kanyang pulso. Sumama ka sa akin. Lumabas sila sa likurang pinto, tinahak ang isang makipot na eskinita sa pagitan ng mga bahay. Narinig ang mga yabag ng mga humahabol sa likuran.
Mabilis na huminga si Maya, sinusubukang ingatan ang file sa kanyang bulsa na hindi mahulog. Matapos tumakbo ng malayo, nagtago sila sa likod ng isang pader. Nanginginig si Ramos. Hindi ko akalain na hahanapin nila ako hanggang dito. Kalma lang, ligtas ang data mo. Pero kailangan nating maghiwalay ngayon. Pumunta ka sa address na ito, sabi ni Maya habang inaabot ang isang maliit na papel. May tao ako doon. Huwag kang magtiwala sa kahit sino maliban sa kanya. Mabilis na tumango si Ramos at umalis sa kabilang direksyon. Tiningnan ni Maya ang kanyang likod na nawawala sa dilim. Nakakuha na naman siya ng isang mahalagang piraso ng malaking puzzle na bumabalot sa mga tiwaling opisyal sa likod ng sistema. Ngunit alam din niya na ngayon, siguradong alam na nila kung sino talaga siya. Nang gabing iyon sa balkonahe ng headquarters, pinagmasdan ni Maya ang abalang kalsada. Binuksan niya ang kanyang telepono at binasa ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ginagalaw mo ang hindi mo dapat pakialaman. Tumigil ka na bago ka namin patigilin. Isinara ni Maya ang telepono at bahagyang umiti. Kung matapang kayo, subukan nyo. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanilang liwanag, si Maya ay hindi na ang dalagang mga ngalakal na tinapakan at sinipa. Siya ay naging isang maliit na simbolo ng paglaban. Isang taong nagpasya na labanan ang kadiliman mula sa loob nito mismo. Ngunit sa likod ng lahat ng katapangan na iyon, isang anino ng kaaway na mas malaki ang naghihintay sa likod ng mga eksena. Isang taong mas makapangyarihan pa kaysa kay Colonel Santiago. At iyon ang simula ng isang bagong kabanata. 2 linggo ang lumipas mula ng gabing habulan sa Sampaloc. Tila payapa ang lungsod, ngunit sa ilalim nito, patuloy na gumagalaw ang investigasyon. Bihira nang lumabas si Maya. Alam niyang ang kanyang pangalan ay kumakalat na sa ilang partikular na grupo, ang batang intelligence agent na nagpabagsak sa isang network ng iligal na checkpoint. Ngunit ang katahimikang iyon ay nagwakas ng umagang iyon. Tinawag siya ni Major de la Cruz sa briefing room. Naroon na sina Carla at Marco. Sa malaking screen, nakapaskil ang mukha ni Colonel Santiago na ngayon ay opisyal ng may status na internal fugitive. Tumakas siya 1 linggo na ang nakalipas, sabi ni Major de la Cruz habang tinitingnan ang data sa screen. Pero kaninang umaga, natagpuan ng tracking team ang signal ng kanyang cellphone sa isang lugar sa Antipolo, malapit sa isang lumang villa na pag-aari ng kanyang kamag-anak. Pupunta ba tayo doon? Mabilis na tanong ni Maya. Hindi mo kailangang sumama, Maya. Tapos na ang kaso mo. Ngunit matagal siyang tinitigan ni Major de la Cruz. Pero kung gusto mong tapusin ito mismo, papayagan kita. Hindi sumagot si Maya, tinitigan lamang ang larawan ni Santiago na nakatingin pabalik mula sa screen na may malamig na mga mata at isang bahagyang ngiti na nagpapakulo sa kanyang dugo. Naalala niya kung paano siya sinipa at hinamak dahil lamang sa inakalang isa siyang mga ngalakal. Ngayon na ang oras para gumanti, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Hapon na nang huminto ang 3 itim na sasakyan sa isang daanang lupa patungo sa villa. Ang hangin ay malagkit at puno ng amoy ng mga puno ng pino. Bumaba si Maya mula sa sasakyan kasama ang 2 armadong miyembro ng V. Dahan-dahan silang gumalaw, tinatawid ang hamog na nagsisimula ng bumaba. Malaki ang villa ngunit mukhang napabayaan na. Ang pintura sa mga dingding ay natutuklap. Ang mga bintana ay tinakpan ng mga tabla. Ngunit sa loob, may isang mahinang ilaw mula sa sala. Nagsenya si Maya gamit ang kamay. Lumapit sila. Bigla, may narinig na mabilis na mga hakbang mula sa loob. Malakas na itinulak ni Maya ang pinto. Si Colonel Santiago ay nakatayo sa gitna ng silid, nakasibilyan pa rin na maayos, na tila naghihintay. Sa mesa sa harap niya, ilang mga dokumento ang nakakalat. Tiningnan niya si Maya na may patag na ngiti. Sa wakas, dumating ka rin, mahina niyang sabi. Alam mo, akala ko iba ang ipapadala nila. Pero ang ipinadala pala nila ay ang dalagang mga ngalakal. Nanatiling tahimik si Maya, ang baril sa kanyang kamay ay handa. Marami ka ng sinirang buhay, sir. Kasama na ang mga maliliit na taong wala namang kasalanan. Mahinang tumawa si Santiago.
Akala mo ba malilinis ang bansang ito sa murang idealismo na ganyan? Matagal nang marumi ang sistema, bata. Natuto lang kaming lumangoy sa malabong tubig. Kung lahat ay ganyan mag-isip, sino ang maglilinis ng tubig? Matalas na sagot ni Maya. Matagal siyang tinitigan ni Santiago at inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa. Matapang ka, inaamin ko. Pero ang katapangan ay hindi laging nangangahulugang kaligtasan. Bigla, mula sa likod ng silid, dalawang lalaki ang lumitaw na may hawak na mga baril. Mabilis na kumilos si Maya, nagtago sa likod ng isang sofa, gumanti ng isang putok na tumama mismo sa chandelier. Nagdilim ang silid. Si Marco at ang team ng Viz na naghihintay sa labas ay agad na pumasok. Naging maikli ang palitan ng putok. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Maya sa mesa, tumalon at pinigilan si Santiago na sinusubukang tumakas sa likurang pinto. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Sinubukan ni Santiago na abutin ang kanyang baril, ngunit mas mabilis si Maya na binaluktot ang kanyang kamay at ibinagsak siya sa sahig. Akala mo ba makakapagtago ka habang buhay sa likod ng ranggo mo? Sigaw ni Maya, hinihingal. Tiningnan siya ni Santiago ng malamig. Bata ka pa. Hindi mo pa alam kung gaano kalalim ang putik sa bansang ito. Sapat na ang alam ko, sir. Pero alam ko rin na ang putik ay malilinis lang kung may maglalakas loob na madumihan. Mabilis niyang pinusasan ang mga kamay ni Santiago. Pumasok ang team ng Viz, ilang segundo ang lumipas at dinakip ang dalawang tauhan niya na sumuko na. Natapos ang lahat sa loob ng wala pang 5 minuto. Ilang oras ang lumipas, naging tahimik ang villa. Kinokolekta ng mga forensic officer ang mga dokumento, habang si Maya ay nakatayo sa beranda, nakatingin sa kalangitan. Lumapit si Marco na may dalang dilatang inumin. Sa wakas, tapos na rin, mahina niyang sabi. Bahagyang umiti si Maya. Hindi pa. Marami pang Santiago sa labas, pero kahit papaano, isa na ang bumagsak dahil sa'yo. Tumingin si Maya sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod sa paanan ng bundok. Isa lang akong mangangalakal, Marco. Ang pinagkaiba lang, hindi basura ang kinakalakal ko. Kinakalakal ko ang katotohanan. Mahinang tumawa si Marco, ngunit seryoso pa rin ang kanyang mga mata. At yan ang kinatatakutan nila. Isang linggo matapos ang operasyon, isang malaking balita ang lumabas sa pambansang media. Isang koronel ng pulisya, inaresto kaugnay ng isang network ng T-Kotong-E at illegal na checkpoint sa Metro Manila. Hindi kailanman nabanggit ang pangalan ni Maya. Lahat ng ulat ay isinulat na parang resulta ng trabaho ng internal team ng V. Hindi siya nagalit. Iyon mismo ang gusto niya. Magtrabaho ng walang pansin, walang palakpak. Ngunit sa kanyang maliit na opisina, isang puting sobre ang naghihintay sa ibabaw ng kanyang mesa. Mula kay Major de la Cruz. Sa loob, isang pirasong papel lang. Misyon natapos. Ngunit kailangan pa ng bansa ng mga taong tulad mo. Handa ka na ba para sa bagong misyon? Matagal na tinitigan ni Maya ang papel. Alam niya na ang landas na ito ay hindi kailanman magiging madali. Ngunit hanggat may mga taong nang aapi gamit ang kanilang uniforme, hindi siya titigil. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat, isinilid sa kanyang bulsa, at lumabas ng headquarters. Ang kalangitan sa hapon ay kulay kahel. Sa bangketa, ilang mga ngalakal ang nagtutulak ng kanilang mga kariton na may pagod na mukha. Huminto sandali si Maya, tiningnan sila, at tahimik na yumuko bilang paggalang. Alam niya na doon din siya nanggaling at para sa kanila siya lumalaban. Hindi ko hahayaan na mayurakan pa dahil lang sa mukha silang mahina, bulong niya. Naglakad siya sa abalang kalsada, na wala sa gitna ng mga tao. Walang sirena, walang sigaw ng tagumpay. Isang dalaga lamang na naglalakad ng may panatag na mga hakbang. Ang dating mga ngalakal na ngayon ay anino sa likod ng bawat katarungan. Ang kapangyarihan na walang empatya ay laging nagbubunga ng kawalang katarungan. Ngunit hanggat may mga taong handang ipagtanggol ang mahihina, kahit na kailangan